Magandang umaga sa lahat at sa iyo, Binibini. Kami nga pala ang pangkat-dalawa at itatalakay namin ang tungkol sa kilusang propaganda sa panahon ng pagkising ng damdaming makabayan. Kaya ngayon, bakit nga ba merong kilusang propaganda? Ano nga ba ang punot dulo kung bakit ito nasimulan? Sa puntong ito ay magbabalik tanaw tayo noong 1834 na kung saan ang hari ng Espanya ay binuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Pag sinabi nating pandaigdigang kalakalan, ito ay ang pagpapalitan at pamamahagi ng mga produkto at serbisyo sa loob ng bansa. At dahil dyan ay ang Pilipinas ay naging masagana at umunlad ang teknolohiya at komunikasyon nito. Gayunpaman ang pamumuhay ng mga Pilipino. At sa pagkakaroon ng pandaigdigang kalakalan sa Pilipinas ay nagkaroon din ito ng epekto sa mga Pilipino. Gaya na lang ng nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na makasalamuha ang mga iba't ibang lahi. Dahil nga ito ay labas-pasok ng mga tao. At sumunod ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipino na makapag-aral sa loob at labas ng bansa at tinatawag na ilustrado ang mga Pilipino na nakapag-aral at naging profesional, gaya na lang nila Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar at iba pa. Dahil sa pagkamulat ng mga Pilipino sa kaisipang liberal, ay hinangad ng mga Pilipino sa mga ilustrado na humingi ng kalayaan at pagbabago sa pamamahala ng pamahalaang kolonyal. Dahil dyan ay nagalit ang mga Kastila at tinuturing nila ang mga Pilipino na isang filibusteryo o kaaway sa pamahalaan. At dumating sa punto na meron ng namamahala sa Pilipinas. At ito ay pinamahalaan ni Gobernador General Carlos Ma de la Torre. Si Gobernador General Carlos Ma de la Torre ay lubos na minahal ng mga Pilipino sapagkat maganda ang kanyang pamamalakad at pakikitungo dito. At binigyan niya ng kalayaan ang mga Pilipino. At dahil dyan ay nagalit na naman ang mga Kastila at lubos na hindi nila nagustuhan ang mga kaganapang ito. Kaya di kalaunan at di katagalan ay nawala din sa kapangyarihang posisyon si Gobernador General Carlos Ma de la Torre. Lumipas ang panahon at nagkaroon na naman ng issue sa pagitan ng magkabilang panig ng pari, ang paring regular at ang paring secular. Pag sinabi nating regular, ito yung mga paring kinabibilangan ng mga Espanyol at ang secular ay ang mga paring kinabibilangan ng mga Pilipino. Sila ay nagkaroon ng alitan sapagkat ang obispo ay hindi sinunod ang kautusan ng simbahan na ibigay sana ang pamumuno sa mga paring secular. Sa halip ay ibinigay nila ang pamumuno sa mga paring regular. At dahil dyan ay lubos na ikinagalit ito ng mga Pilipino dahil hindi naging pantay ang trato nila sa mga Pilipino. At dahil sa matinding alitan ay dito na nagsimula ang hidwaan sa pagitan ng Espanyol at ng mga Pilipino. Dahil para sa mga Espanyol, walang kakayahan ang mga Pilipino na mamuno sa parokya. At dumating sa punto na ipinadakip nila ang tatlong pari na sina Padre Gomez, Burgos at Zamora sa salang pagiging utak ng naganap na pag-aalsa. Dahil sa utos ng isang general ay hinatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng garote ng Rumborsa. Sa alaala ng tatlong paring martir ay isinulat ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo para ilantad ang mga pagpapahirap at pag-aabuso na ginawa ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Kaya dito na pumasok ang kilusang propaganda. Tayo naman ay dadako sa kilusang propaganda. Ating alamin kung bakit naitatag na ang kilusang propaganda sa panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila. Nang dahil sa pagkabitay ng tatlong paring martir, itinatag ng Pilipinong ilustrado at intelligensya ang isang kilusan na tinatawag na kilusang propaganda na ang layunin nito ay ipaglaban ang mga reforma at magpahayag ng kamalayan tungkol sa mga kawalang katarungan at pang-aabuso ng kolonyal ng pamahalaang Espanyol. Ginamit ng kilusan ang iba't ibang paraan tulad ng pagsusulat,
publikasyon at mapayapang mga protesta upang itaguyod at hingin ang mga reforma kaya naitatag ng Pilipinong Ilustrado at ang kilusang propaganda. Ang mga kasapi nito ay tinatawag na reformista at propagandista na ang ibig sabihin ng reforma at propagandista ay ang pagnanais ng pagbabago sa pamamagitan ng malinis at payapang paraan. Narito ang tatlong pinakataluktok at pinakadakila ng mga propagandista ay sina Dr. Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar at si Graciano Lopez Haina. Si Dr. Jose Rizal, ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Marciano Alonzo y Realonda. Siya ay ipinanganak noong Hunyo 11, 8,061 sa bayan ng Calamba, sa lalawigan ng Laguna. Ang kanyang unang naging guro ay walang iba kundi ang kanyang nag-iisang ina na si Teodora Alonso. Siya ay nag-aaral sa Ateneo de Manila at nagsimula siyang mag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas at natapos sa Universidad ng Central ng Madrid. Lumako naman tayo sa mga akda ni Dr. Rizal. Ang una ay ang Noli Me Tangere, isang nobelang naglalarawan sa buhay ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Ipinalalabas dito ang mga suliranin ng lipunan, katiwalian sa pamamahalan at pang-aabuso ng mga paraili. Pinapakita rin nito ang pagpapakita ng pagmamahalan ng bayan at pagmamalasakit sa kapwa tulad ng karakter ng sa Crisostomo Ibarra. Ang pangalawa ay ang El Filibusterismo, ang kasunod na nobela ng Noli Me Tangere, kung saan ipinapakita ni Rizal ang mas malalim na aspeto ng paghihimagsik laban sa mga Kastila. Pinakita niya dito ang epekto ng pang-aapi at kawalan ng hustisya sa lipunan na humahantong sa mga Pilipino sa pagtangkang rebelyon. Ang pangatlo ay Mi Ultimo Adios, isang tulang isinulat ni Rizal bago siya bitayin, kung saan ipinapahayag niya ang kanyang pagmamahal sa bansa at pagmamalasakit sa kapakanan ng mga Pilipino. Ipinapakita dito ang kanyang determinasyon at paninindigan sa kabila ng kamatayan. Ang kasunod naman ay Sobre la Indolencia de los Filipinos, isang sanaysay na sumusuri sa akusasyon ng mga Kastila na tamad ang mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Rizal dito ang indolensya ay bunga ng pang-aapi at kahirapan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. At ang kasunod ay El Consejo de los Dioses, isang sanaysay na naglalaman ng mga payo mula sa Diyos ng Griego sa isang tauhan. Ginamit ni Rizal ang sanaysay na ito upang mabigay liwanag sa kahalagahan ng edukasyon at kagandahang asal sa pagpapaunlad ng bansa. Ang kasunod na akda ni Dr. Rizal ay ang Ala Juventud Filipino sa Kabataang Pilipino. Ito ay isang paalala at pagpapahalaga sa kabataan ng Pilipinas na sila ang pag-asa ng bayan. Ang tula ay pinakita ang kahalagahan ng edukasyon at ang pagpapahalaga sa bansa at kultura. Isinulat niya ito habang siya ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas bilang pagtugon sa isang pantimpalak. Ito ay isang makabuluhang bahagi ng panitikan ng Pilipinas na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga kabataan. Ang kasunod naman ay ang Hunto ay Pasig, sa tabi ng Pasig. Ito ay isa sa mga unang likha ni Rizal at nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang bayan at kanyang husay sa panitikan kahit sa maagang edad. Ang tula ay naglalarawan ng kagandahan ng kalikasan sa paligid ng Ilog Pasig at nagpapakita ng pananaw ni Rizal sa buhay at kalikasan. Ang Hunto ay Pasig ay isang mahalagang bahagi ng panitikan ng Pilipinas bilang isang paalala ng kalagahan ng kalikasan
at ng ating kultura. At ang kasunod na akda naman ay ang Mi Peden versus Hinilingan Nila Ako ng Mga Tula, 1882 at Las Flores de Heidelberg sa Mga Bulaklak ng Heidelberg. Ang dalawang tulang ito ay nagpapahayag ng mga di pangkaraniwang kaaliman ng damdamin. Ito ay nagpapakita ng mga di pangkaraniwang kalaliman ng damdamin kung saan ipinakita ni Rizal ang kanyang mga emosyon at hinanakit sa pamamagitan ng panitikan. Mi Peden versus ay nagpapakita ng pangulila at panghihinayang sa bayan at sa mga kaibigan at minamahal na iniwan niya sa Pilipinas habang siya ay nag-aaral sa Europa. Sa kabilang banda, Las Flores de Heidelberg ay isang tula nagpapahayag ng pag-ibig sa kalikasan at pagmamahal sa bayan ng kanyang iniwan. Ang kasunod na akda naman ay P. Jacinto Memorias de un Estudiante de Manila, mga gunita ng isang estudyante sa Maynila, ay isang akdang isinulat ni Dr. Jose Rizal noong 1882, kung saan ito ay isang pamagat na ginamit niya sa kanyang diary o talaan ng kanyang mga karanasan at obserbasyon bilang isang mag-aaral sa Manila. Ang akdang ito ay isang mahalagang bahagi ng mga sulatin ni Rizal na nagpapakita ng kanyang pananaw at pag-unawa sa lipunan at kultura ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Sa pamamagitan ng kanyang diary, ipinakita ni Rizal ang mga hirap at hamon na kinakaharap ng mga Pilipinong estudyante sa panahon ng kanyang buhay. Nakita rin niya ang kanyang mga saluupin at reaksyon sa mga pangyayari sa lipunan at politika sa Pilipinas. Pati na rin ang kanyang mga pangarap at ambisyon para sa kinabukasan ng bansa. Ang Memorias de un Estudiante de Manila ay nagbibigay ng malagang pananaw sa buhay ng mga estudyante noong panahon ng kolonyalismo at nagpapakita ng kahalagahan ng edukasyon sa kamalayan sa pagpapalaya ng isipan. Ito ay isa sa mga halimbawa na panitika ni Rizal na naglalayong magmulat ng kamalayan at magtaguyod ng pagbabago sa lipunan. Ang kasunod na akda naman ay ang Nota sa la Obra Sucesos de las Filipinas por el Dr. Antonio D. Morga ay mga tala ni sinulat ni Dr. Jose Rizal bilang pagsusuri at pagpapaliwanag sa aklat ni Dr. Antonio D. Morga na pinamagatang Sucesos de las Islas Filipinas na inatha noong 16. Ang aklat ni Morga ay isang mahalagang primaryang sanggunian tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Sa kanyang mga tala, ipinakita ni Rizal ang kanyang kritikal na pagtingin sa kasaysayan ng Pilipinas at nagpapakita ng kanyang mga obserbasyon at pagsusuri sa mga pangyayari at karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. Ang huling akda ni Dr. Jose Rizal ay ang Diario de Viaje de Norte America, tala-arawan ng paglalakbay sa Hilagang Amerika. Ay isang akdang isinulat ni Dr. Rizal noong kanyang paglalakbay sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa Hilagang Amerika noong dekada ng 1880. Ginamit niya ang paglalakbay bilang pagkakataon upang makakuha ng mas malawak na pananaw at kaalaman tungkol sa mga iba't ibang kultura at lipunan. Ang Diario de Viaje de Norte America ay nagpapakita ng kahalagahan ng paglalakbay bilang paraan ng pag-aaral at pag-unlad ng isang individual. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging bukas sa iba't ibang kultura at pananaw. Ang mga tala ni Rizal sa kanyang paglalakbay ay nagdagdag ng kaalaman sa kanyang sarili at nagbukas ng mga bagong pananaw na naging mahalaga sa kanyang pag-unlad bilang isang manunulat at makabayan. At ngayon, dadako na naman tayo kay Marcelo H. Del Pilar. Isinilang siya noong Agosto 1850 sa Kopang, San Nicolas, Bulacan.
Itinuring na predilikador ng masa. Kilala siya sa mga sagisag na Plaridel Dolores, Mananapat, Piping, Dilat at Pupo. At dadako na naman tayo sa kanyang mga akda na inilimbag. Ang una ay ang pag-ibig na tinubuang lupa. Ito ay isang tula na isinulat ni Andres Bonifacio, isang bayani ng Pilipinas. Ito ay isang tula na nagpapahiwatig ng pagmamahal at pagsuporta sa ating bansa. Sa pamamagitan ng tula, ipinakikita ni Bonifacio ang kanyang pagmamahal at dangal para sa inang bayan. Sa kabuuan, ang pag-ibig na tinubuang lupa ay nagpapahayag ng malalim na pagmamahal, pagmamalasakit, pangangalaga at pakakalinlang sa sariling bansa at kultura. At ang kasunod ay ang dasalan at tuksuhan. Ito ay isinulat ni Marcelo H. del Pilar bilang malikhain at matapang na pagsisiwalat ng ipokrisya ng mga alagad ng simbahan. Ito ay isinulat noong 1888 at kasama siya sa mga kilalang manunulat at bayani ng Pilipinas. Ang dasalan at tuksuhan ay naglalayong mga tuwiran at nagpapahayag ng mga isyong panlipunan at pangrelihiyon noong panahong iyon. Ginamit ni Marcelo H. del Pilar ang pagsasanay ng mga pare sa pagtuturo ng katisismo bilang inspirasyon sa pagsulat ng dasalan at tuksuhan. Ito ay mahalagang tandaan na ang dasalan at tuksuhan ay isang akda na naglalayong nagbibigay boses sa mga isyong panlipunan at pangrelihiyon noong panahon ng Espanyol. Ito ay isang bahagi ng panitikang nagpapahayag ng kritisismo at pagtutol sa mga pang-aabuso at ipokrisya sa lipunan. Dito naman tayo ngayon sa ikaapat na akda, ang kadakilaan ng Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos ay akda na gawa ni Marcelo H. del Pilar. Ito ay tulad ng isang katisismong nanguuyam at naglalayong lumaban sa kapkura-paruko, ngunit naglalaman din ng isang filosofiya ng kapangyarihan at katalinuhan ng Diyos at naglalaman ito ng pagpapahalaga at pag-ibig sa kalikasan. Ang ikalimang akda naman ay ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas. Ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas, ito ay isang tulang nagsasaad ng paghingi ng pagbabago, ngunit ang Espanya ay napakahina na upang magbigay ng anumang tulong sa Pilipinas. Ang tulang ito ay sagot sa tula ni Hermenegildo Flores na hibik sa Pilipinas sa inang Espanya. Ang kasunod naman na akda ay ang dupluhan, dalit at mga bugtong. Ito ay kadipunan ng maligsing tula at pang-aapi ng mga praile sa Pilipinas. Ang dupluhan, dalit at mga bugtong ay akda ni Marcelo H. del Pilar. Ito ay ang malatula na paligsahan sa pagkakasunod-sunod ng salaysay, mga salmo, bugtong at pagsama-sama ng mga tula sa pang-aapi ng mga pari sa Pilipinas. Ang ikapitong akda naman ay ang La Soberania en Filipinas. Isang sanaysay tungkol sa katawalian at di makaturungang ginawa ng mga praile sa mga Pilipino. Dagdag pa riyan, ito ay ang paglantad ng kontrol ng mga praile sa kapuluan. Tulad ng pananakop ng mga Amerikano, ang pinakatanyag na protesta pampanitikan ay ang pangkalahatang walang talakay na tula sa Pilipino sa Espanya. Si Graciano Lopez Haina, siya ang nagtatag ng La Solidaridad. Ito ay ang kauna-unahang magazine na naging opisyal na bibig ng Asosasyon Hispano-Filipina. Ngayon, dumako naman tayo sa mga akda na ginawa ni Graciano Lopez Haina. Ang una ay ang Friar Butod. Ito ay kathang satiriko ni Graciano Lopez Haina noong 1874 tungkol sa isang paring Espanyol na ginamit ang relihiyon upang apihin at abusuhin ang iba at upang busugin ang sarili sa pagkain, salapi at babae. Ang pangalan ng fraile ay hango sa salitang Hiligaynon na butod na nangangahulugang bundat o malaki ang tiyan dahil sa sobrang pagkain. Isa itong katawa-tawang paglalarawan ng tao na isinasagawa sa pamamagitan ng dialogo ng isang Filipino at ng liberal na kaibigang Espanyol.
Pinag-usapan nila ang masamang ugali ng fraile sa iba't ibang sitwasyon gaya ng pagsusugal, pagdaraos ng misa at pista, pamumulutika, pagsisinungaling at pagyayabang, grabing katakawan sa pagkain, mahabang pagtulog sa tanghali at pagpaparusa. Ilan sa mga pinakitang ugali ay ang pagkakaroon nito ng relasyong immoral sa mga batang babae, pananakot at pagpaparusa sa mga estudyante, pagpapabaya sa kanyang responsibilidad bilang pari para makapagsugal, at malupit na pagpaparusa sa isang manggagawang Indio na hindi nakapagtrabaho sa kaniya ng 3 araw dahil sa asawang may sakit. Ang kasunod naman ay ang Honor de los Artistas Luna y Resurrección Hidalgo. Ito ay isang talumpati o pagpapahayag ng pagkilala at pagpupugay kay Juan Luna at Felix Resurrección Hidalgo. Sila ay 2 kilalang pintor na nagmula sa Pilipinas. Si Juan Luna at Felix Resurrección Hidalgo ay kapwa kilalang pintor na nagtagumpay sa larangan ng sining sa panahon ng Kastila. Sila ay naglalayag patungong Europa upang mag-aral at magpursigi sa kanilang sining. Ang kanilang mga likhang sining ay nagbibigay pagkilala sa kanila bilang 2 mahuhusay na pintor na nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Ang talumpating ito ay naglalayong magbigay inspirasyon sa iba pang mga Pilipinong artista na ipagpatuloy ang tradisyon ng kahusayan at pagpapahalaga sa sining. Ito rin ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagbibigay pugay sa mga Pilipinong nagpapakita ng galing at kahusayan sa kanilang larangan ng sining. Kuwaon ako ni Lord. Ang kasunod naman ay ang en honor del Presidente Moraita de la Asociación Hispano-Filipino. Ito ay isang talumpati o pagpapahayag ng pagkilala at pagpapugay kay Miguel Moraita. Siya ay isang kilalang historian at propesor ng Espanya na naging pangulo ng Asosasyon Hispano-Filipino. Ang Asosasyon Hispano-Filipino ay isang samahan na itinatag sa Madrid, Espanya noong 1888. Ang layunin ng samahang ito ay upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga Pilipino at itaguyod ang mga reforma sa Pilipinas. Bilang pangulo ng samahan, si Moraita ay naging malaking bahagi ng kilusang ito at nag-ambag ng malaki sa pagtataguyod ng mga adhikain ng samahan. Ang en honor del Presidente Moraita de la Asociación Hispano-Filipino ay isang pagpapahayag ng pagkilala at pagpugay sa mga kontribusyon at sakripisyo ni Moraita para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ito ay isang pagpapahalaga sa kanyang dedikasyon, pagmamalasakit at pagpupunyagi para sa karapatan at kalayaan ng mga Pilipino.